Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-review natin itong bagong entry-level phone ni Tecno, ang Tecno Spark 7 Pro. Ito na kaya ang perfect na entry-level phone sa iyo ngayong 2021. Tara mga ka-J-Vlog, check natin! So si Tecno Spark 7 Pro ay meron dalawang variants ng na-release dito sa Philippines. Yung unang variant niya ay meron official price sa 6,590 pesos or almost 6,600 pesos na merong 4GB RAM at 128GB ang internal storage. Tapos yung pinakamahal na variant niya ay merong official price na 6,990 pesos or almost 7,000 pesos na merong 6GB RAM at 64GB internal storage. So kung mapapansin nyo, hindi nagkakalayo yung presyo ng dalawang variants nitong si Tecno Spark 7 Pro. Tulad ng sinabi ko sa previous video ko dito nyo matetest yung decision skills nyo kasi mamimili kayo kung ano ba mas mahalaga sa inyo, storage ba or RAM. Kasi kung mapapansin nyo dito sa variant ni Tecno Spark 7 Pro, mas mura po yung malaking storage na merong mababang RAM, tapos mas mahal po yung mas mataas na RAM at mas mababang storage. At kung interesado po kayo dito sa Tecno Spark 7 Pro, huwag kayong mag-alala mga ka-J-Vlog, maglalagay po ako ng link sa description. So, share ko lang sa inyo yung mga nagustuhan ko dito sa Tecno Spark 7 Pro. Number 1 sa kanyang 90Hz screen refresh rate. So, ito yung nakakatuwa nga sa mga entry-level phones na lumalabas ngayong 2021 dahil karamihan na sa kanila mga ka-J-Vlog ay mataas na yung screen refresh rate. So nakakatuwa na paunti-unti na nilang nalilimutan yung 60Hz screen refresh rate na standard refresh rate sa mga phones ngayon. Kung mapapansin nyo, nagle-level up na sila sa refresh rate. Meaning kasi niyan, mas mataas na refresh rate, mas smooth po yung pag-navigate nyo dito sa smartphone nyo. Kumbaga, pag nagso-social media kayo, mas smooth siya. Number 2, sa chipset. So si Tecno Spark 7 Pro ay powered ng powerful chipset na MediaTek Helio G80. At nag-game test ko na itong smartphone na to mga ka-J-Vlog. Sobrang nakakabili po yung gaming performance nitong smartphone na to. Biruin nyo yung less than 7,000 pesos lang. Kaya niya naman i-handle yung Genshin Impact. At okay rin naman siyang pang Mobile Legends. So ito rin yung nakakatuwa sa mga entry-level phones ngayong 2021. Palakas na sila ng palakas pagdating sa chipset. Number 3 sa RAM at internal storage. Biruin nyo sa kanyang presyo, naka-offer na siya sa atin ng 6GB RAM at 128GB ang internal storage. Pero yun nga lang, mamimili kayo kung ano bang mas gusto nyo, mataas na RAM or mataas na internal storage. Pero kung mapapansin nyo yung dalawang variant nito si Tecno Spark 7 Pro ay sobrang magkalapit lang po. Hindi po sila nagkakalayo ng presyo. Pero kung ako tatanungin ano ba mas malaga para sa akin, I think mas malaga sa akin ang internal storage. Yes, expandable naman ang internal storage nito si Tecno Spark 7 Pro, pero hindi nyo po matatransfer yung games doon. Kaya kung marami kayong games na gusto laruin dito sa Tecno Spark 7 Pro, I suggest doon kayo sa mataas na internal storage kasi pagdating naman sa RAM, pwede naman masolusyonan yung 4GB RAM habang naglalaro kayo. Close yung lahat ng application bago maglaro para wala pong nag-run sa background nyo. Number 4 sa presyo. Super reasonable po yung presyo netong si Tecno Spark 7 Pro. Saludo talaga ako sa Tecno kasi nakapag-provide sila sa atin ng malupit na smartphone sa murang halaga lang. Kumbaga pinapahalaga talaga ni Tecno yung mga consumers nila. And alam nyo naman dito sa Philippines, marami sa atin ngayon ang naghahanap talaga ng affordable smartphone na magagamit nilang pang online class at syempre pang online games. Number 5 sa design. Nagustuhan ko rin naman yung design nito si Tecno Spark 7 Pro kahit na isa siyang entry-level phone. Nabigyan naman to ni Tecno ng justice pagdating sa design. Kasi para sa akin, very eye-catching naman yung design na itong smartphone na to, lalo na yung kanyang camera module na pakahaba. And yung texture ng kanyang back cover ay okay din kasi hindi po siya prone sa mga fingerprint smudges at hindi po visible ang mga scratches dito. Pero take note na plastic siya. Number 6 sa battery, okay din po yung battery performance na itong si Tecno Spark 7 Pro. Pero based on my experience sa paggamit nito si Tecno Spark 7 Pro, okay naman yung kanyang battery. Salamat yan sa kanyang 5,000 mAh na battery. So yun mga ka-J-Vlog, yung mga nagustuhan ko dito sa Tecno Spark 7 Pro. Sana po nakatulong po sa inyo to kung nagde-decide kayo bumili na itong napakalupit na smartphone ni Tecno. So dito naman tayo sa design at sa build quality na itong si Tecno Spark 7 Pro.
ayos na ayos po yung design nitong smartphone na to. Kung makikita nyo naman, di ba? Kung makikita nyo naman, maganda rin. Hindi nyo akalain na below 7,000 pesos lang itong smartphone na to, no? At ang pinakamaganda nga dito sa Tecno Spark 7 Pro is yung kanyang texture. Kung makikita nyo, ng malapitan, meron siya mga linya. Ayan, medyo pag in-scratch nyo tumutunog na nakakangilo sa akin, pero syempre merong positive side yan kasi hindi po siya prone sa mga fingerprint smudges, mas maganda siya sa grip, hindi po siya madulas at syempre hindi po visible ang mga scratches dito. Pero yun nga, ang back cover niya ay gawa sa plastic at ang nakakatuwa dito sa Tecno Spark 7 Pro yung kanyang form factor. Kung mapapansin nyo, napakalaki po ng kanyang battery pero slim design siya at magaan. Medyo unique yung kanyang camera module dahil napakahaba. Kung mapapansin nyo, dahil nilagay nila yung Spark na text dito. O diba, ang haba ng camera module niya pero triple camera po siya na merong quad LED flash. Sa likod, kung mapapansin nyo, nandito po yung kanyang fingerprint scanner. So, old school design pa rin yung fingerprint scanner dito sa Tecno Spark 7 Pro compare sa mga ibang entry-level phones na na-adapt na nila yung new design ng mga fingerprint scanner, yung nasa side na. Sa right side, makikita natin dito yung power button at kung makikita nyo ng malapitan, may texture din yung kanyang power button, no? Napaka-astig. Tapos sa tabi niya is yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, wala po tayo makikita. Sa left side, nandito yung SIM card slot. Sa baba naman ng smartphone, nandito ang kanyang microphone, headphone jack, micro USB port, sad to say, at yung speaker grill. So, yun lang yung medyo nakakalungkot dito sa Tecno Spark 7 Pro kasi 2021 na at malapit na matapos ang 2021, micro USB port pa rin siya. Dapat sa ganitong presyo, nag-transition na rin si Tecno sa USB Type-C. Pero, ang maganda naman dito sa smartphone na to, bumawi naman siya sa mga ibang specifications. At good news din pala, meron na po siyang pre-installed na screen protector out of the box. At si Tecno Spark 7 Pro ay meron na ring punch hole display. Sa wakas, paunti-unti na nalilimutan ang notch display sa mga smartphones. So, si Tecno Spark 7 Pro ay meron triple rear camera. Yung main camera niya ay meron 48 megapixel f1.8 aperture. Meron siyang 2 megapixel depth sensor at VGA AI lens. Meron siyang quad LED flash at capable siya ng Full HD 1080p video recording. Pagdating naman sa front camera, meron siyang 8 megapixels at capable din ng Full HD 1080p video recording. Video sample rear camera of the Tecno Spark 7 Pro. So, ang pinaka-max sa resolution niya is 2K resolution pero ang gamit natin ngayon is Full HD 1080p. Yan. So, kayo nang mag-judge ng camera quality ng Tecno Spark 7 Pro. Okay. Video sample front-facing camera of the Tecno Spark 7 Pro. So, ang pinaka-max sa resolution niya din ay same sa rear na 2K resolution pero ang gamit natin ngayon is Full HD 1080p. So, ayan, maganda rin naman kahit papaano yung front camera ng Tecno Spark 7 Pro. Okay. Sa screen, si Tecno Spark 7 Pro ay merong 6.6 inches IPS LCD display na merong resolution na HD Plus 720 by 1600 pixels na merong 266 pixels per inch. Meron siyang 20 by 9 aspect ratio, 9 Hz screen refresh rate, and of course, a punch hole display.
Sa OS naman, out of the box, meron siyang Android 11 with iOS 7.5. Sa chipset, meron siyang MediaTek Helio G80. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz. And sa GPU, meron siyang Mali G52. Pagdating naman sa RAM, dalawa ang kanyang variant. Meron tayong 4GB RAM at 6GB RAM. Pagdating naman sa internal storage, dalawa rin ang kanyang variant. Meron tayong 64GB at 128GB. And good news, expandable pa po ang kanyang storage via micro SD card. Capable siya ng 5 GHz na Wi-Fi, dalawa ang kanyang biometrics, face unlock at fingerprint scanner. At pagdating naman sa battery, meron siyang 5,000 mAh non-removable battery with 10 watt charging. So pag-usapan naman natin yung gaming performance nitong si Tecno Spark 7 Pro. So ito ang smartphone na to ay powered ng MediaTek Helio G80 na merong Mali G52 na GPU. So nag-game test ko na itong smartphone na to at very satisfied naman ako sa gaming performance na mapoprovide na itong si Tecno Spark 7 Pro. Na-handle niya po lahat yung 8 games na na-test ko. Pero sa mga ibang games, syempre expect nyo na magfe-frame drop talaga siya tapos sa high settings pa nga tayo. Maganda naman yung performance niya pagdating sa Mobile Legends, pero yun nga lang hanggang high graphics lang po ang ML dito at ang nakakagulat nga, nakalaro po ako ng Genshin Impact dito sa Tecno Spark 7 Pro tapos sa high settings pa. Medyo may hiccups tayo habang naglalaro pero ang nakakagulat, playable po siya. Syempre, powerful din yung chipset na yan, yung MediaTek Helio G80 at nag-game test ko na yan sa mga iba't ibang smartphone. Wala po talaga ako masasabi sa chipset na yan, napakaganda. At biruin nyo yun, makikita nyo yung G80 na chipset sa below 7,000 pesos na smartphone. Nakakabilib talaga. At ang maganda pa nga dito sa Tecno Spark 7 Pro, nakapag-offer pa po sila sa atin ng mataas na RAM at mataas na internal storage na usually hindi po natin nakikita sa ganyang price segment. Kaya napakaganda pong isuggest ito si Tecno Spark 7 Pro sa inyo kung naghahanap kayo ng isang smartphone na maganda naman ang gaming performance with a reasonable price. So explore naman natin yung camera app ni Tecno Spark 7 Pro. So ayan, nandito ngayon tayo sa AI camera, yung main camera to. At meron tayong mga icon sa taas, tulad na lang ng settings niya. Ito yung mga additional settings, tulad na lang ng watermark. Dito natin ma-activate yan. Ito po yung merong phone model sa baba ng ating mga photos. Meron tayong smile shot. Biruin nyo yun, pag nag-smile lang kayo, madetect agad yan ng Tecno Spark 7 Pro. AI Portrait Enhancer. Ayan, fingerprint scanner, sensor as a shutter. At ayan, napakadami pa niyang additional settings. Dito rin natin ma-activate yung flash. Meron din siyang HDR mode. At para maggamit yung full potential ng kanyang 48 megapixel, ayan, pumunta kayo sa 48 megapixel mode para sa mas HD na photo. Ito yung aspect ratio at yung mga filters niya. Sa video naman, ayan, ang pinaka-max resolution po na mo-offer nito si Tecno Spark 7 Pro ay hanggang 2K resolution. So, biruin yun, di ba? Below 7,000 pesos kaya mag-shoot ng 2K resolution. Meron siyang bokeh effect sa video pero hanggang 720p lang. Beauty mode sa video, hanggang 720p rin. And yun, meron tayong flash. Available din dito ang short video na perfect of course sa mga stories. Beauty mode sa rear camera. Nice. So yan, pwede pa kayong sumexy. Maging slim, kuminis. Ayan, hanggang level 6 yung kanyang beautification. Portrait mode for background blur. At meron din po tayong super night na perfect of course for low light shot. And dito sa bandang gilid, dito natin ma-activate yung Google Lens. So pagdating naman sa front camera, and hello, ayan, no, nade-detect yung mata ko, galing, no? Ayan, same lang, settings, flash, HDR mode, aspect ratio, at yung filters. At syempre, ito yung pinaka-importante pagdating sa front camera is yung beauty mode. Ayan, kung makikita nyo, napakakinis ng face ko, no? So ang pinaka-max sa level niya is hanggang level 3 sa front. Ayan, galing, nade-detect niya yung mata ko, no? Ang ini-scan. Portrait mode for background blur sa front camera. Napakalaking tulong yan. Wow! Night mode sa front camera. Usually, nakikita natin sa mga ibang smartphone, rear camera lang available ang night mode. A good thing dito sa Tecno, di ba? Pati front camera, pwede sa night mode. Video. So, ang pinaka-max sa resolution din pala ng front camera ni Tecno Spark 7 Pro, biruin nyo yun, hanggang 2K resolution din. Ito yung malupit dito sa smartphone na to. Same lang ng feature yung rear at yung front camera niya. So, yun mga ka-J-Vlog, yung camera app ni Tecno Spark 7 Pro. So, speaker test tayo dito sa Tecno Spark 7 Pro at gagamit tayo ng sound level meter. So, start tayo. Hello mga
ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-share ko sa inyo yung top 10 entry-level phones ko ngayong mid-2021 na merong presyo na 10,000 pesos and below. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. So ito yung na-measure ng ating sound level meter na sa 87.1 decibels. So yung speaker niya ay nasa average level. Medyo hindi ko po nagustuhan yung kanyang bass quality. So pagdating sa speaker nito, kung i-rate ko 1 ang lowest, 10 ang highest, ang score ko dito nasa 6. So biometrics test tayo dito sa Tecno Spark 7 Pro. At unahin natin yung kanyang fingerprint scanner. Start tayo. So pagdating sa kanyang fingerprint scanner, fast and accurate naman. Next is face unlock. So pagdating sa face unlock, fast and accurate din. So boot up test tayo dito sa Tecno Spark 7 Pro. Higan natin kung ilang seconds siya mag-open. Start tayo in 3, 2, 1. So wow, napakabilis siya nag-open. Nag-open siya ng 25.29 seconds. Benchmark test tayo dito sa Tecno Spark 7 Pro at gagamitin natin is Antutu benchmark. Start tayo. So ito yung score ni Tecno Spark 7 Pro sa Antutu benchmark. Mataas din. Nasa 201,905. So ayan mga ka-J-Vlog, nakita nyo na si Tecno Spark 7 Pro. Di ba napakaganda nitong smartphone na to? Biruin nyo sa ganyang presyo, maganda ang kanyang gaming performance, mataas ang RAM at internal storage na ma-offer niya. Kaya napakaganda pong i-recommend ito si Tecno Spark 7 Pro sa inyo, lalo na kung naghahanap kayo ng isang smartphone na abot kayang halaga lang. Talagang budget friendly ito si Tecno Spark 7 Pro. At ang malupit dito, kung magaling kayong tumining sa Shopee or sa Lazada, makukuha nyo pa po ng mas mura etong smartphone na to. Alam nyo naman, pag sa Shopee and sa Lazada, nagsisale yan every month. And sana makuha nyo to si Tecno Spark 7 Pro ng mas mura pa. So yan mga ka-J-Vlog, yung full review ko dito sa Tecno Spark 7 Pro. Sobrang hands down ako dito sa smartphone na to. At paniguradong marami pa mag-e-enjoy dito sa Tecno Spark 7 Pro. At kung interesado kayo dito sa smartphone na to, huwag kayong mag-alala mga ka-J-Vlog. Maglalagay po ako ng link sa description.